Mainit-init na balita pa po. Fresh na balita about sa barangay at SK election, mga kapobre. So isa pong senador, isa pong senador na nanawagan na sa ating Pangulo na pirmahan na daw yung term setting bill na pinasa ng bicameral conference. Tunghayan natin kung sino ang senador na to at panoorin natin to. May clips akong ipakita sa inyo, mga kapobre. Here we go. Let's go. Tara na. Hello! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapobre. Pobreng Mapalad Vlog is back. So, update na naman tayo sa barangay at SK election. Kasi hindi natin maipagkailangan, napaka-trending ng usaping ito ngayon. Dahil marami pong nag-aantay sa kung ano na ang nangyari sa barangay at SK election. So again, mga kapobre, magandang araw, panibagong araw po, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course, panibagong vlog tayo ngayon, mga kapobre. At disclaimer lang po, ito lang po ay usap-usap lang po tayo dito. At sana po wag lang po kayong magagalit kasi may man nagbabas. Pasensya na po. Ano po ito? Content para dagdag watch hour sa ating YouTube channel. Ang mainam na gawin sa mga buzzers ay mag-ano lang kayo, mag-subscribe, i-share no lang. I-share nyo na lang. So again, panibagong vlog po tayo ngayon, mga kapobre. So araw po ng Biyernes. At alam nyo ba, mga kapobre, mainit-init na balita pa po. Fresh na balita about sa barangay at SK election, mga kapobre. So isa pong senador, isa pong senador na nanawagan na sa ating Pangulo na pirmahan na daw yung term setting bill na pinasa ng bicameral conference. So nanawagan na po siya na sana po ay pirmahan na, or kahit kung hindi man pirmahan, hayaan na lang mag-lapse daw yung 30 days. So tunghayan natin kung sino ang senador na to at panoorin natin to. May clips akong ipakita sa inyo, mga kapobre. Here we go. Let's go. Tara na. Tapos naging among trabaho from being a bill, isa kalayi, we approved it and ratified it last day of the session. So ara na sa kamot ni President Bongbong Marcos. So I don't know kung madayon gid o hindi. Depende kung mapirmahan niya, or he will lapse it into law, or he might veto it. So it is now in his hands. And we're appealing to the President. No, I'm appealing to the President to let the law pass. Let the law pass, because it will now fix the term of all barangay officials to 4 years. There's only a short extension, because the elections we had to extend to 2026, and lapit naman ang 2026 is only 6 months away. Kaya mabud na yan, gitang COMELEC may ara sila election sa BARM on October. Kinanan git bantayan kinan ni George Garcia ang BARM. Kabalo ka naman to, grabing away-away da ang patsanay, grabe. So after the elections of BARM, their resources will be depleted. We'll have to help fund them again for a December national elections. So I think it makes perfect sense na 2026 na. So ako gidya
pangayo ito kay Presidente. I'm asking him na kung pwede pass the law. If he doesn't want to sign it, let the law lapse on its own or sign the law. Because I think this law will be able to fix finally the dates of elections for all our barangay officials. No need for extension, no need for as soon as 2026 comes, 4 years ever thereafter. So next election will be 2010, 2014, 2030, tama? And then 2034. Okay, welcome back. So ayun, kita nyo na kung sinong senador ang nanawagan sa ating presidente na sana ito'y pirmahanan niya ang term setting bill na pinasa nila. So walang iba po kundi si Senator Mig Zubiri. So ayan, so may mga punto naman si Senator Mig Zubiri. Kaya niya gusto ng pirmahan ng presidente at hindi muna matuloy yung eleksyon sa December 1, 2025. So sabi niya sa kanyang interview ay dapat hindi muna matuloy para mapagbigyang daan yung eleksyon ngayong November ba yon? Sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mag-eleksyon kasi ngayong October ba yun? O November. Basta yun, sinabi niya. So, kailangan daw focus ang kumilik doon. Kasi hindi natin may pagkaila na ang lugar na yon ay magulo. Lalo na pag-usapan eleksyon. So, dapat pagtuunan ng pansin at mag-focus talaga ang kumilik. Minention pa nga niya si Chairman George Garcia nga dapat tutukan yung eleksyon ng BARM. So kung mag-eleksyon ng BARM tapos may eleksyon sa December 1, 2025 sa barangay at SK, so malaking yan, parang conflict or masyadong maraming intindihin si Chairman George Garcia or ang kumilik. So gusto niya i-postpone or wag na lang pirmahan para mag-lapse, wag nang galawin para mag-lapse sa 30 days. At matik law na yon pag hindi ginalaw. So yun po mga kapobre. So gusto ko lang pong ipaliwanag na kasi magkaiba kasi yung sinasabi ng mga congressman at saka sa mga balita is kung matuloy man December 1, 2026, pero ang sabi naman ni Senator Coco Pimentel is October of 2027 kasi nga 4 years na yung termino. Nag-eleksyon noong 2023, so start na daw yon. So bilangin natin 2024, 25, 26, 27. So sa 2027 dapat mag 4 years kung umpisahan na noong 2023 eleksyon. So dapat 2027. Dahil pag mag-eleksyon sa December 1, 2026, bilangin na naman natin is 23, 24, 25, 26. So hindi rin nasunod yung 4 years. Kasi 3 years lang ngayong December 1, 2025. So medyo magulo to. Iwan ko lang kung ano talaga ang fix. Pag-umpisa na ba sa 2023 election or pagkatapos ng eleksyon sa 2025. So yan po ang ating antabayanan mga kapobre. Tutok lang tayo dito sa ating channel para updated tayo. Lagi tayong nakasubaybay sa mga news, sa mga balita para mayroon tayong ma-share sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang. Yun lang po ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan, sa ating mga kapobre dyan na nanawagan na po si Senator Mig Zubiri na
pirmahan na yung term setting bill na pinasa ng Kamara at ng Senado. So hanggang dito na lang. This is your Pobreng Mapalad Vlog. Bye-bye. God bless at please support my munting YouTube channel. God bless, God bless, God bless us all.